3. Ako ay blessed. Yun, nakita ko talaga, siya ay blessed. Amen. Okay, so every gising is a Blessing. Amen. So, ni-research ko, tinignan ko sa ChatGPT yung AI. Tinignan ko, ilan yung namamatay ba worldwide araw-araw. So, sumagot siya, 3,000 to 3,600 ang namamatay daily because of cardiac arrest and heart attack. At alam mo, doon pa lang pinagpala na tayo. Bakit? Nandito tayo ngayon. Indeed, hindi tayo kasama doon sa 3,600 na hindi nagising kaninang umaga. So really, every gising is a blessing. Amen. So yun, tinignan ko yung facts. Baka kasi sinasabi natin ito, hindi naman pala talaga. Amen. 2025, the year of breakthrough. Marami na pang breakthrough naranasan ang bawat isa. Amen. No? Talagang biyaya ng Panginoon bumubuhos sa ayaw at sa gusto mo, bubuhos at bubuhos yan sapagkat sinabi ng ating Panginoon. Amen. So start na tayo. Tanong, bakit bitter ang ampalaya? Ano kaya? Bigla kayo napaisip pa. Bakit bitter? Bakit mapait ang ampalaya? Alam niyo bakit? Stress. Hindi siya kasama sa bahay kubo. Kaya yun, naging bitter siya tuloy. Amen. Okay, ang tanong ito. Ayan, kung bitter ang ampalaya, ikaw, ano ang iniisip mo sa buhay mo? Ay, bitter din ba? Bitter din. Amen. Kung iyahan tulad sa isang kulay ang buhay mo ngayon, ano kayang kulay ng buhay mo? Kung iyahan tulad sa isang prutas ang buhay mo ngayon, yung iniisip mo ngayon, ano kayang prutas yun? Dalandan ba o kalamansi? Amen? Okay. So, sabi dito, kaya maraming talunan na walang nararating sa buhay ay dahil hindi sa kahirapan o kamangmangan, kundi dahil sa takbo ng kanilang kaisipan. Tandaan, lahat nagmumula ng ginagawa natin, nagmumula sa ating isip. Kaya ka nandiyan ngayon, nakaupo ngayon, kaya inisip mo, itong upuan ko. Amen. Kaya yun ang sinuot mo kasi yun yung inisip mo na isusuot mo. Amen. Sabi dito, kung ano ang isip mo, yun ang kadalasang nagiging destiny mo. Amen. Kaya tingnan mo yung mga bata, nung nagsabi nila, balang araw, magiging top 1 ako, magiging rank 1 ako, sila yung talagang tumataas. Amen. At yun na sinabi ni Bill Gates, kilala niyo si Bill Gates? Si Bill Gates, siya yung founder at isa sa pinakamayaman sa buong mundo, bilyonaryo siya, pero nakakatawa, hindi siya nakatapos ng college. Pero ito sabi niya, if you are born poor, sabi niya gano'n, it's not your mistake. Di mo kasalanan pinanganak kang mahirap. Pero kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo yan. Amen? So yun ang sabi niya. Amen? Okay, sabi dito, what really affects your outlook in life is how you perceive reality. Kung ano yung tingin mo sa buhay mo, yun ang katotohanan sa buhay mo. Ama, hindi. Kung ang tingin mo sa buhay mo, pangit, pangit yan. Pero kung tingin mo sa buhay mo, maganda yan, maganda yan. Ganito lang yan. Kami, no? Kung nakikita namin na kami malungkot dahil dalawa lang kami sa bahay namin, wala kaming anak, tapos yung bahay namin parang matchbox. Kasi, square lang yun, no? Kawawa naman kami, dadalawa lang kami. Isipin namin, kami ay malungkot. Lulungkot kami kasi dalawa kami, malayo yung anak namin. Yung mga kapatid ko, hindi ko naman nakikita. Yung kapatid niya, hindi niya nakikita. Nanay niya, hindi niya nakikita. We will think na kami ay malungkot, kami ay ulila. Katulad nyo na, buo kayo, ang dami ninyo sa bahay. Pero kung isipin namin na kami pinagpala dahil yung anak namin nakakapag-aral ng maayos, pinagpala kami dahil kami nagamit ng Diyos, yun ang nangyayari sa buhay namin. Tama? So kung anong iniisip mo, yun ang nangyayari sa'yo. Kung iisipin mo na kawawa ka dahil ang dami mong anak, kawawa ka talaga. Pero kung iisipin mo kung biyaya yung mga anak mo, pinagpala ka. So how you see life is your reality. Your thoughts is your reality. Kasi sinasabi rin niya sa Proverbs 23:7, sabi, as he think in his heart, so napaka-importante ng puso. May mga bata kagaya niya, minapanood kami kahapon, may Oxford based ba yun? So, istorya to ng isang migrante mula sa Amerika, pero sila ay parang yung mga mahirap mga Mexican. Pero sa kanya, bata pa lang siya, nakita niya yung kahirapan nila. Kaya sinabi niya, mag-aaral akong mabuti, babae yun. Sabi niya, para pag nag-aral ako mabuti, magiging valedictorian ako, summa cum laude ako, pag nag-college ako, scholar ako. And it happened. Scholar siya saan?
Oxford. Oxford, isa sa pinakamatandang eskwelahan sa mundo. Alam niyo, nung research ko, yung Oxford University pala ay founded noong 1091. Imagine, 1091. Kailan na-discover ni Magellan ang Pilipinas? 15. Kung di ako nagkakamali, 1521. Binuo ang Oxford 1091. Imagine the gap. Kailan na-found ang Amerika? 1700s. So nauna pa ito. Napakaluma nitong eskwelahan ito. Doon siya nag-aral. Bakit? Kasi prestiyoso. Pag nakita sa transcript mo yung Oxford, ang dali mong makukuha sa isa trabaho. At yun yung kanyang plano. Maaaring ito ay isang Cinderella story, pero nangyayari ito sa tunay na buhay. Meron ako nabalit napanood sa, ewan ko, noon pa yun na sila ay basurero. Pero sabi nila, kung tayo mag-asawa basurero, yung anak natin hindi magiging basurero. Alam niyo nangyari, true enough, 3 yata yung anak nila. Isa ron engineer, isa ron doktor, yung isa ron parang abogado. Inano nila kasi sabi, totoo raw na merong, merong kayamanan sa basura. At ngayon, kung titignan mo sila, mukha talaga silang basurero. Yung bahay na, hindi na mukhang normal na bahay, maayos, pero kung lalabas sila ron, mukha talaga silang basurero. Pero yung mga anak nila, grabe, professional. Bakit? Kasi nung naging mag-asawa sila, sabi niya, ikaw basurero, ako basurero, ikaw hindi nakatapos, ako hindi nakatapos. Yung anak natin, dapat makakatapos. It happened. Sabi, igagapang natin yung anak natin. Nangyari? Oo. Totoong buhay? Oo. Ibig sabihin kung ano iniisip mo, yun ang nangyayari sa'yo. Kaya nga, while other people lose sight of their future, sometimes their value, kasi isip nila yon. Minsan nawawala na yung kinabukasan mo kasi yung nakikita mo ngayon, pati ito mahirap. Pati yung value mo sa tao, nawawala na rin. Inisip mo, talunan ka, hanggang dito ka na lang, pinanganak ka mahirap, mamamatay kang mahirap, kasi nasa isip mo yan. Amen? It's all in the mind. Sabi nga, alam ko, parang meron si Joyce Meyer na libro, Battlefield of the Mind. Kasi it's a battle between what you see, what you feel, and what you want to happen in the future. Amen? Kaya minsan nga, tinatanong pa nila sarili nila, sino ba ako? Bakit ba ako nandito? Bakit ako pinanganak? Pinanganak ba ako mahirap? Pinanganak ba ako maghihirap? So yun. Ano ba silbi ng buhay ko? Ganito na lang ba ako? Kasi bakit? Nasa isip niya. Pero meron akong napanood, 2 years ago yata to, isang pastor. Hindi mayaman yung pastor. Pero nakatapos ng abogasya, bar passer pa. Kasi sabi niya, bata pa raw siya, gusto niya maging abogado talaga. At kahit siya ay tinawag ng Diyos, talaga pinag-pray niya na makilaban niya yung magiging abogado. And it happened. Meron isa ito, kasambahay. Kasi may mga free schooling na ngayon. Makakatapos ka ng pag-aaral, pero yung makuha mo makapasa sa bar, yun ang importante. Kasi yun ang mahirap talaga Yun talaga, utak ang gagamitin mo. Abogado na siya. So it's all in the mind. Ano yung gusto mo? Kaya alam niyo yung mga bata, tinatanong ko lagi, ano gusto niyo pag laki? Kasi kung hindi mo alam ang gusto mo, hindi mo alam ang pupuntahan mo. Ang lahat na ito nagsisimula sa at huwag natin sasabihin may edad na tayo, wala na tayong magagawa, matanda na tayo. No! Sabi nga, every day is a learning experience. Hanggat gusto mo, pwede. Lalo na sa advent of technology, napakadali na maging tumaas ang antas ng pamumuhay. Sabi sa Proverbs 4:23 sa English, above everything else, guard your heart. Because from it flow the spring of life. Ingatan ng puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Sa ibang translation ng ingatan ang iniisip kasi yun ang bukal ng buhay mo. Kasi magkadugtong. Amen? So, napasin niyo yung ating series, Usapang Puso. Ay, nagpunta na tayo sa utak. Amen? Kasi ito'y importante sa atin bilang mga mananampalataya. Ako, honestly, kung ang iisipin ko, dati ang dami-daming tao dito, ngayon kumonte, matidepress ako. Pero kung iniisip ko, may plano ang Diyos, ito ang gusto ng Diyos, sino ko para tumanggi? Amen? Ang kailangan lang, sumunod ako sa kanyang pinapagawa. Amen? So, anong iniisip mo sa buhay mo? Ang title ng pag-aaralan natin ngayon, ang introduction pa lang yun. Ano ang laman ng isip mo? Ang first verse natin, Colossians 3:1-3.
Tagalog, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Anong sabi diyan? Sabi niya, binuhay. Yung iba sa English niya, tignan natin sa English. Sabi ito, if you have been raised with Christ, para sinasabi dito, nung nabautismohan ka, tinaas ka ng Diyos, ibang-iba ka na. Sabi dito, kasama ka na ni Kristo. Amen? Yun ang ating katawagan, di ba? Because we are dead before, sabi sa Ephesians. Para nga raw tayong bulok na bangkay. Yun ang ating tingin ng Diyos nung tayo walang Kristo kasi talamak ang kasalanan sa ating isip, puso at pagkatao. Tama? Aminin na natin, lahat tayo dito bulok. Ako lagi kong ginagamit yung bulok kasi yung tingin ko talaga sa akin nung ako'y walang Kristo. Bulok ako dahil marami ko nagawang kasalanan. Hindi natin pag-uusapan yun at alam ko kayo din, di ba? Maaari oo, maaari hindi. Pero nagkasala tayo, one point in our life. Tama? Na ayaw na nating balikan. Pero ang buti ng Diyos, dahil nasabi, binuhay tayong muli ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga tayo na born again. At yung pagiging born again natin, hindi yun, marami naman born again eh. Sila nga gaganda ng church eh. Sila nga yayaman nila. Walang usapan yun. Dahil pagdating sa langit, hindi pag-uusapan yung yaman mo. Pag-uusapan lang doon, may Kristo ka ba? Hindi ka makakarating sa langit kung maganda ang suot mo. Makakarating ka sa langit kasi may Jesus ka. Yun ang usapan sa langit. Yun yung value sa langit. Kumbaga yun yung password sa langit kung usapang IT yan. Amen. Yun yung password sa langit. May Jesus ka ba? It doesn't matter what you have done here on earth. It doesn't matter if your church is big. It doesn't matter if you're rich or poor. As long as you have Christ, you will go to heaven. Amen. Kaya nasabi sa Colossians, kasama ni Cristo. Kaya nasabi niya, ituon ninyo ang isip ninyo sa mga bagay na nasa langit. No, hindi naman sinasabi na nakatingin ka na lang sa langit. Hindi ka na lang ibig sabihin. Ano ibig sabihin nun? Sabi dito, tuloy natin na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kasi nakaupo na si Jesus ngayon sa kanan ng Diyos. Now, sabihin mo, mababa pala si Jesus sa God the Father? No. Parehas lang yan. Walang mataas, walang mababa dyan. Kasi tayo, ang connotation namin, pero in reality, alam nyo, sino umuupo sa kanan? Yung mas mataas. Kanan eh. Kaya nga, di ba, right side? Amen? Pero kung pag-aaralan natin deeper theology, parehas na yan. Wala yung level. Tuloy, verse 2. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. Inulit pa niya. Ituon ninyo ang isip nyo, tapos mga bagay na panlangit ang isipin ninyo. Hindi ang mga bagay na pang lupa. Sapagkat namatay na kayo sa inyong buhay na nakatago. At ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So, ang sinasabi lang naman ni Pablo, ang isipin mo langit. Ang isipin mo, huwag na yung makalupa. Ano yung makalupa? Mga inggit, mga galit, yung mga pinag-aralan natin, mga emotions, negative emotions, tampo. Amen? Pag Kristiyano ka na naman, huwag ka ng tampurista. Hindi mo nakuha yung gusto mo, huwag ka namang iiyak sa isang sulo. Kayo ako na mag-church si pastor. Hindi ako kinamayan, hindi ako pinasay. Wala nang ganun sa atin. Amen? Hindi na uso yun. Pag Kristiyano ka na, wala nang ganun. Amen? Panlupang isip. Yan, ano iisipin mo? Makatulong. Yan ang ating pag-uusapan eh. Yung makatulong ka, mahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Makita yung maganda mong ngiti. Tingnan mo yung katabi mo, maganda mong ngiti yan. Parang hindi rin nag-toothbrush eh, hindi makakita eh. Amen? Yun yung tignan mo, yung mga bagay na makakabless sa kapwa mo, hindi yung katitisuran ka. Amen? Yun daw ang tignan natin. Yes, we are not perfect. Even ako, aminado ako, minsan may mga nagagawa ako, sabihin na natin, maaaring madalas, na nakakatisod ako, hindi ko alam. Kasi minsan tahimik lang ako, may ginagawa ako. Pero it doesn't mean that I don't love you guys. Wow, English yun. Hindi ibig sabihin na galit ako sa inyo, galit ako kay ganito, galit ako kay ganyan, nainggit ako sa inyo. Lagi ko naalala yung tinuro sa seminaryo, kahit pastor ka, hindi ka mataas. Mataas na ako. Debated to. Amen. Si pastora mataas kasi nakahits, hindi ganun. Amen. Walang ganun, pare-parehas tayo
Sabi nga, we are all servants of Christ. Amen? At walang ganun. Yun ang isipin natin. Mga bagay na kapuri-puri. Sabi, babasahin natin, Philippians 4, paborito ng pastora yan. Amen? So, yun yung sinasabi. Ang isipin, bagay na makalangit. And it doesn't end there. Hindi lang yung makalangit, ibig sabihin, no? You have to take care of yourself also. Kasi we are the temple of the Holy Spirit. Yung nanonood ka, lagi ng Korean novela hanggang alas 2 ng madaling araw, hindi makalangit yun. Kasi sinisira mo ang iyong katawan na temple of the Holy Spirit. Amen? Sabi dito sa English, set your minds on things that are above. Set, i-fix, i-focus. Amen? Alam niyo yung dati kasi, sino rito yung nagkaroon ng TV na may antena pa sa bubong? Para kami na naman ni Pastor yata. Tatawagin ako ng nanay, tatay ko, Wendell, ikot mo ba ng konti? O ayan, gumaganda na yung reception. Siniset yung antena. Si Sister Dawn, alam to eh. Di ba? Yung black and white pa yung TV, 5 nga lang channel eh. Amen? Dyan. O yan, may basketball ngayon. Tama na dyan. O yan. Tapos bigla, akit uli. Di ba? Siniset mo yung signal mo, yung focus mo sa ating Panginoon. Amen. So yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Huwag yung mga naninira sa'yo. Sabi nga nung kanta, no sin. O talaga, yung mga magkakaedad, nagkakatawanan eh. Si Ezra hindi alam yun eh. No si Balasi. Amen? Ephesians 2:10, tanyo, sa sulat ulit ni Pablo, kung ano kayo ngayon ay gawa ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo, paingat-ulit, no? Kung sino rin tayo ngayon, kung sino si Pastor Joby, kung sino si Wendell, kung sino si Sister Titas, hindi na tayo ito. Wala na yung dating tayo. Oo, yung mukha natin, ganun pa rin. Lalo pang ang pumogi, di ba? Lalo pang ang gumanda. Tingnan mo nga yung katabi mo. Amen? Because we are fearfully and wonderfully made. I know it so well. Amen? Sabi nga ng nanay ko, kaya hindi ko nga kinakalimutan yun. Amen? Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, na nilikha niya, ito, look at this, nilikha niya para sa mabubuting, ito mabigat, na inihanda niya noong una pa man upang gawin. So, ibig sabihin, if you want to go to travel back in time, balik tayo Genesis. Ano sabi sa Genesis? Sabi niya, magpakarami kayo. Alagaan ito ng garden. Maganda yun, hindi? Maganda kasi sumusunod ka. Now, you want to travel back more in time. Siguro, ginagawa pa ang foundations of the earth, iniisip na niya si Brad Emmanuel, nagagawa ng mabuti. Iniisip na niya si Sister Daisy, nagagawa ng mabuti. Kasi sabi rito, noong una pa man, hindi pa tayo pinapanganak, wala pa yung mundo, ang plano na niya, si Pastora Leonora, ganito na ang gagawin. Ganon katindi, ang kalalim, ang plano ng Diyos sa mga mananampalataya. Yung sino mananampalataya, may Kristo. Ganon. Ngayon, kung ganon ang plano ng Diyos, sino tayo para wag natin sundin yun? Tama? Si Lord din eh. Yung plano nga ni DBBM na gawin yung mga flood control, nagagalit, hindi sumunod eh. Sino pa tayo pag hindi natin sinunod yung utos ng Diyos? Baka patawag tayo sa Kongreso. Joby, bakit hindi mo ginawa yung utos ng Diyos? Wendell, bakit hindi mo sinunod yung utos ng Diyos? Amen? Baka matry kong patawag doon. Amen? Updated na ako ngayon eh. Amen? Okay. So, ito na dapat na iniisip natin. Our calling is higher than who we are. Ano raw ibig sabihin yan? Yung ating pagkakatawag is what is may pagkakatawag. Maghayag ng mabuting balita. Mas mataas kung sino tayo. Ngayon, huwag kang mahiya. Naghahayag ka ng mabuting balita. Kagaya ito, alam ko si Pastor Joby, nagsishare talaga to. Huwag kang mahiya dahil ikaw si Joby Santillan. Ang dinadala mo sa tita ng Diyos. Huwag kang mahiya, Sister Flor, pag nagtuturo ka, hindi ikaw yan. Yung calling mo, mas mataas sa pangalan mo. Amen? Kung ano yung ginagawa natin para kay Kristo, hindi ito tayo. Hindi si Wendell Caperel to. Ito yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Pero alam niyo, totoo to eh. Naalala ko nung pandemya, nung nagpunta kami dito, wala kayo naka-lockdown eh. Ngayon, dala-dala ko yung isang Innova ko. Wow, hindi. Binirap lang yun. Amen?
Tapos, ang daming checkpoint. Talagang higpit. Kasi, ECQ yata yun. Nagdala tayo ng bigas dito, ano? Pag sinasabi namin na, makikipag-usap yung gwardiya, yung aming driver, may driver. Ayaw! Tapos sabi ko, hello po sir, pastor po kami, sikaya ng Grace Christian Fellowship. Magdadala po lang kami ng relief doon sa mga kapatiran namin. Ay, pastor, sige, pastor pala to, pastor. 3 beses yun, ilang beses yun. Pag sinabi mong pastor ka, daan ka. Minsan naman, tricycle lang ang dala namin. Siyempre, naranasan namin yung mataas, naranasan namin din yung mababa. Tricycle! Pastor po kami, kami. Pastor to, pastor. Sige mo, pastor, padaanin. Our name is higher than our calling. Yun yung isipin mo. Yung pinapagawa sa'yo. May pag nag-share ka, wala na yan, hindi na yan si Emmanuel Ahon. Ang ginagawa niya, yung calling ng Diyos sa kanya. Amen. Yun na tayo. Ano ba? Our history is not our destiny. Kung ano yung nakagawa mo kapulukan, hindi yan yung magiging kinabukasan mo. Bagong nilalang ka na, okay, nakapatay ka, fine. Alam ko, wala naman nakapatay dito. Surot, oo. Lamok, oo. Pero, hindi na ikaw yan. Kasi binago ka na ng Diyos. Kasi sometimes, our past hinders us from fulfilling our future. Sabi mo, naiya ako kasi ganito ako dati. Kasi ganito yung nagawa ko, kasi sinungaling ako eh. No! Hindi na ikaw yan. Amen? Sabi mo sa tayo mo, hindi na ikaw yan. Hindi na tayo yung dating sumpungin, hindi na tayo yung dating, matawag doon, yung nagtatantrums, ito yung huling na pinag-aralan natin noon. Basta yun naman, tampo to, bakit? Hindi naman, tampuhin lang. Hindi na tayo yan. Yun yung history natin, hindi na ito yung ating destiny. Again, our yesterday is not our future. Kung ganito ka ngayon, pero iniisip mo, bukas makalawa, may 4 wheels na ako, bukas may 4 wheels ka, ano gusto mo? Wheels ng truck? Kung gagamitin mo yung sasakyan para sa glory ng Lord, I know God will give it to you. Lord, gusto ko magkaroon ng nakikita mo, ito yung bahay mo, iniisip mo, Lord, gusto ko ng ganitong bahay kasi magkakaroon ng rito, ng Bible study, gagamitin ko to. I know God will give it to you. Amen. Ako talaga, up nung pinanganak si Daniel, alam niya na sa isip ko, makatapos dapat ito ng college. Yun na nasa isip ko. And through, kaya nung first year na pinanganak si Daniel, lagi ko itong pinagkano sa inyo, insurance agad ang pinaghirapan namin. At nung 5 years yun, nakuha ni Leonora yung certificate. Tuwa ako, sabi ko, kahit anong mangyari sa akin, mag-aaral tong si Daniel. Kasi yun yung nasa isip ko. Kasi that time ba, hindi pa ako tapos ng theology that time. Hindi pa ako nakatapos noon. Sabi ko, kung hindi ako nakatapos, dapat tong anak ko makatapos. Praise God! Si Lord nagpatapos sa anak ko. Amen? Yun yung isipin natin. Kaya kalimutan na ang nakaraan, ituon ang mata sa paroroonan. Amen? Ano ba? Saan mo ba gustong pumunta? Kung gusto mo pa rin, ganyan pa rin ang buhay mo, ganyan talaga ang buhay mo. Hindi ako marunong mag-share. Hindi ka talaga marunong mag-share. Kung ganito na lang ako mabubuhay, ganito na mamatay, hindi ako tinutulungan ng mga pamilya ko, ganyan ka na talaga. Huwag kang umasa sa kanila, umasa ka sa Diyos. At mo sasabihin, matanda ka na. Sakit naman ang term ko, alright. Amen. Huwag mo sasabihin, may edad ka na. Amen. Sabi nga, the biggest room in this world is the room for improvement. At walang age bracket yan. Amen. Okay, again, ang lahat na ito magsisimula sa ating kaisipan. Gusto mo magbagong buhay mo, simulan mo sa iyong isip. Naalala ko nung mag-church, talaga si Pastora, lakas mag-push eh. Sige na, Pastor Joby, mag-BS ka na. Kasi yun yung gusto niya, magkaroon ng siguro yun yung ng Holy Spirit. Tapos, yun na, yung lumipat na kayo, it happened. Amen, diba? Kasi yun yung nasa puso mo eh. Amen? So ito Psalms 139:7-8, how precious to me are your thoughts, O God. Ibig sabihin, yung katabi mo, iniisip ng Diyos. Ibig sabihin, si Ate Ditas, iniisip ng Diyos. Amen? How precious. Ano ba sa Tagalog yung precious?
Nasa Lord of the Rings. Precious. Napakaganda, napakahalaga ng iniisip ng Diyos sa iyo. Anong sabi sa Jeremiah 29:11? My plans for you is to prosper you. Sabi nila, translation daw sa Hebrew nun, peace, my plans for you is to help you, to give you peace. Now, prosperous is equal to peace. Diba? Mayaman ka nga, kung puro ka naman sakit, wala rin. Pero kung may kapayapaan ka sa puso mo, sapat lang ang kinikita mo, that is prosperity. Amen? Yun yung isip ng Diyos sa atin. Yun yung iniisip niya, di ba? Nakita niyo yung Bible, talagang tawag doon, infallible, di ba? Talagang, basta books to books, hindi yan nagkakabangga. Okay, simula pa lang, introduction pa na yun. Ano ngayon ang iniisip mo? Number 1, share the word, mabilisan. Ang iniisip mo bilang mananampalataya ng Diyos, mag-share. Kung hindi ka, wala ka pang church ngayon, then you can share in your own context. Mag-share ka sa trabaho, mag-share ka sa school. Hindi ka marunong mag-share ng 4SL, mag-post ka sa wall mo, ng FB mo. Napakadali na ngayon. Yung pinost ko kanina, bukas, mamaya, nasa Amerika na yan. May magla-likes na yan na tiga Inglaterra, di ba? Kasi mabilis ang if you want to share the word of God, walang pwedeng kumigil sa'yo. Huwag nating isipin na ang konteksto lang ng pag-share, mag-evangelism. Huwag nating isipin na yung konteksto lang ng pag-share, mag-mission. No! Everything can be a medium of sharing kung gusto mo. Ang tanong lang naman, gusto mo. Lord, paano ako mag-share? Amen? So yun ang sinasabi. Kasi bakit? Genesis 1:28, ulitin ko. Gusto ng Lord sa Genesis 1:28, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo namanganib ninyo ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Eva at Adan. Amen? Nung sinabi kay Eva at Adan yun, hindi pa nagkakasala. Okay, in essence, dumami ang sangkatauhan. Halimbawa lang, sinong dadaming image? Image ni God. Yun yung isip niya eh. Dadami yung Kristiyano. Hindi pa siguro Kristiyano ang tawag nun. Image ni God. Kaso nga, yung kasalanan, si Taning gumawa ng paraan. Kinurap yung isip. Tamo, isip din ng Herod. Nakita ninyo? Ano kinurap? Isip. Kasi pag corrupted ang isip mo, corrupted ang pagkatao mo. Kaya iingatan mo yung isip mo. Pag naiisip mo, nagkakaroon ka ng pagnanasa, magnakaw, manira, cut mo na yan. Naiinggit, cut mo na yan. Amen? So yun ang gusto ng Lord. Dumami ang image niya. Kaso nasira, kaso nakorap. But God made a way through the family of Noah. Sa kanyang tatlong anak, kay Shem, kay Ham at kay Sausage, hindi, kay Japet. Amen? Ano sabi niya? Dumami uli hanggang sa time ni Jesus. Bumaba na si Jesus. Ano sabi niya sa alagad bago umalis? Make disciples of all nations. Ang plano ng Diyos noon, plano pa rin niya ngayon. Hindi na babago. At sino gagamitin? Yang katabi mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord sa ayaw sa gusto mo. Walang silbi ang pagiging Kristiyano natin kung hindi tayo magpapagamit. Amen? Nabago plano? Hindi. Kung si Lord hindi nababago ang plano, sino tayo ngayon para huwag mag-isip paano hahayag ang mabuting balita? Amen? Ito si Pablo, sabi niya sa 1 Corinthians 9:15, hindi ngayon mangangaral na ako ng magandang balita, ay maaari na akong malaki. Grabe. Si Pablo to mga kapatid, sabi niya, hindi po ako naghahayag na ako ng mabuting balita, mayabang na ako. So hindi po ako Kristiyano ka, pastor ka, bishop ka, na kinikilala, o sabi na natin, nasa kongregasyon, ginagamit ka sa pulpito, ano sabi niya, magmamalaki. Sapagkat, bakit siya naghahayag ng mabuting balita? Sapagkat yan ang tungkuling inihatang sa akin. Ano sabi niya? Sumpain ako. Kung hindi ko ipapangaral ang mabuting balita, tagos sa buto. Sino sinabihan niya? Sarili niya. Kristiyano siya? Oo. Ikaw, Kristiyano ka ba? Sumpain tayo pag hindi tayo nangaral ng mabuting. Ang bigat kung nabasa ko nga aray. Amen. Buti na lang may video, may Zoom. Buti na lang na ginagamit ako ng Lord sa opisina, no? Alam niyo, hindi naman ako nagbukas ng pinto doon. Si Lord na nagbukas ng pinto nung last
last Tuesday. Sabi mag-ano daw ako, mag-share daw ako sa buong purchasing, admin, ilang department yun. Kinabahan ako kasi nandun yung may-ari. Nandun yung may-ari, Kristiyano yung may-ari. Tiga CCF, aral. Ang hirap nun, pag yung pininohan mo, aral din. Pray ako, Lord. Ayoko ma-distract. Praise God, maging maayos naman. Amen? Hindi ako nagsabi nun, ay, magsishare ako, pastor. Hindi. Si Lord na naglalagay sa iyo sa harap. Ang kailangan mo lang, pag tinawag ka, pwede ko naman sabihin, sorry hindi ako handa. Hindi ko pwede sabihin yun. Sabi nga, in season and out of season, sabi nga nung sa talata, amen? You must preach the word in season and out of season. Hugot ako ngayon sa aking balota. Balota ito. Sa aking USB. Amen? So, dapat ready tayo. Amen? Kung wala ka talagang alam, testimony mo. Alam mo dati, nagir ako. Alam mo dati, alak babae sugal, ngayon hindi na. Tom Itch na lang. Ganun na. So, yung palang testimony mo, ano na yan? Sharing the word yan. Kaya dapat naman ang isipan, mahayag ang kanyang pangalan. Number 2, empower yourself. Dapat ang iniisip mo, palakasin mo sarili mo. Huwag mong pabayaan yan. Tingnan mo katabi mo kung pinababayaan ang sarili. Kumain ng tama, matulog ng tama. Higit sa lahat, feed your mind. Naalala nyo, alam nyo, natutuwa ako dun sa ating homiletics. Kasi natututo rin ako eh. Ang sabi rito, palakasin ng isip. Isip kasi isip nagsisimula ang lahat eh. Amen? Di ba naalala niyo yung isang, nung simula natin, ang sabi ron, readers are learners. O, ngayon ikaw, binasa mo likod ko? Amen? Subukan natin yung kanilang metodolohiya. Wow, metodolohiya. Malay nyo, balang araw, maging kagawa din tayo. Amen? So, leaders are learners. Yung mga bata, mga anak natin, turuan na rin natin. Hindi naman sa yung pinento ko na sa inyo, yung anak namin, talagang bata pa lang, binigyan na namin ng book. Ayun, hanggang ngayon, basa na siya ng basa. Marami na siyang binabasa, hindi ko alam. Amen? So, hindi ko tinataas yun, pero that system works. Kung gumana sa akin, sabi nung author, gagana sa inyo. Now, if you want your children to succeed, then make them read. Amen? Proverbs 16:16, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan. Sa mga mag-aasawa, tanungin mo asawa mo everyday, ano binasa mo ngayon? Ano yung araw-araw? Total, partner naman kayo. Kami ni Pastora, magkakano. Ito, nag-aaral talaga to. Ako talaga sa biyaya lang Diyos makapagpasa-pasa. Amen? Proverbs 19:8, He who wants to get wisdom loves life. And the one who cherishes understanding will soon prosper. Sabi ng Bible. Sabi dito, yung humahanap ng karunungan, mahal ang buhay. At yung mga talagang chine-cherish ito, nagiging prosperous. No, tingnan natin sa sekular. Sabi ng pinag-aaralan natin sa homiletics, magkaroon daw ng illustration eh. Look at those congressmen. Look at those senators. Pag nagkakaroon sila ng deliberation, sino ron yung may alam at walang alam? Karamihan hindi ito comparison ko lang, ang karamihang magagaling, abogado. Bakit? Ang mga abogado require magbasa. Kumpara doon sa mga mambabatas na hindi tapos ng abogasya. Kaya si Robin Padilla, siya yung naging sa Constitution, sabi niya, ibigay na lang natin sa abogado. Kasi alam niya, kulang yung kaalaman niya. Oo, nag-aaral siya ngayon, pero ito, ilang taon nang nag-aaral kumpara sa kanya. Amen? So, ang galing nga, humble siya, hindi niya talaga pinili kung hindi niya kaya. Amen? So, he who gets wisdom loves life. Ang tanong, mahal mo ba buhay mo? Ephesians 3:20. Ito maganda. Sabihin mo, hindi ko kaya. Sabi ng Bible, sa Kanya na makakagawa na higit na lahat pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So kaya pala ako nakakapag-preach, hindi dahil ito sa akin, because there is the power of God that is in me. Kaya nakakapag-preach si Pastor Joby, nakakapag-share sa labas. It's not him, it's the power of God that is in him. Kaya nakakakanta si na Sister Daisy, Sister Gina dito sa harapan. It's the power of God that is in them. Amen? So it's not us, it's Jesus.
Babalik-balik tayo dyan, si Jesus. Kaya wag na nating sabihin, ayaw ko ng mangarap, matanda na ako. May nagsasabi pa ba sa inyo noon? Ayaw ko na yan. Hindi ko na kaya. Sa akin na ako. Hanggang dito na lang ako. Pag ikaw may asawa kang ganon, tapikin mo, hoy, buhay ka pa. Kasi minsan nakakalimutan natin, ito ang reality, nakakalimutan natin na itaas yung antas ng ating kaisipan na lang. Kasi nga, saan nangyayari? Pagod na ako, ang dami kong gawain sa bahay, pagod ako sa trabaho. But if you really want to learn, hahanap ka ng paraan. Again, ano sabi ng kasabihan? Pag gusto may, pag ayaw may, ayan. Alam natin yan. Kahit sa jeep, pwede kang magbasa ngayon. Kung gusto niya ng PDF, ang dami kong PDF, di ko na nga mabasa. PDF lang kaya kong ibigay, hindi libro. Amen? Read. Amen? And if you don't want to read books, read the Bible. Amen? Kaya sabi dito, pag sinabi ni Lord na kaya mo, don't think earthly, think heavenly. Makalangit, think higher. Ayaw ni Lord na talunan ka. O kalabutin mo yung sarili na tabi mo, ayaw ni Lord na talunan ka. Ayaw ni Lord na talunan ka. Amen? Pangatlo, respond, not react. Minsan ang tao, yun nga, pinag-aralan natin, tampuhin. Ako, aminado ako, matampuhin ako. O kaya magagalitin. O kaya mainggitin. Hindi responding yun, reacting yun. Alam niyo yung gamot na sinaksakan ka. Tapos sasabihin ng doktor, naku, nagre-react yung gamot, ibig sabihin hindi kumakalap. Pero yung nagre-respond, nakoma, sinaksakan. O doon nagre-respond po yung gamot, magigising na po yan. Ibig sabihin, tumatalab. Kaya ikaw dapat ang isip mo, response, not react. Amen? Sabi dito, madalas nagre-react tayo sa hamon, pangyayari, problema, o simpleng komento. Minsan, like for example, no? Brad, Listerine para sa'yo. Magagalit ka nun. Tingin mo sa sarili mo, mapahuhin mo. Pero kung iisipin mo, teka nga, mapahuhin ako. Diba? Iisipin mo. Pag nag-react ka, galit ka. Pero kung nag-respond ka, Brad, thank you ha. Ang taong matalino, tumatanggap ng komento. Amen? Pero mas maganda, let's think everything in a positive way. Bakit nangyari? Anong mensahe? Anong aral na nangyari? Ba, lumapit ka sa kumpare mo. Brad, kailangan ko ng donation sa church. Brad, pasensya na, pero alam mo, mayaman siya. Huwag kang magalit. Malay mo, puro utang pala yun. Ikaw nga, wala kang utang. Amen. You don't know what's happening in their life. Kaya huwag tayong magalit. Pag minsan lumapit tayo sa isang kapatiran at hindi nakatulong kasi we don't know their situation. Lumapit tayo kay Lord. Pag sinabi ni Lord, gawin mo to, then gawin mo yan. Pag wala, edi wala. Pag ayaw, tandaan na, kahit anong gusto mo, kung ayaw ng Lord, hindi matutuloy yan. Amen? Okay, Philippians 4:8, ito na, paborito ni Pastor Pe. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong kaisa-isip, bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Sinabi bang isipin mo yung insecurity mo? Sinabi yung inis mo sa kaklase mo? Kaya mahirap napupunta pa kayo sa mga reunion. Ang hirap pumunta sa reunion kasi paayabangan yun. Saan ka nagtatrabaho? Anak mo, kumusta? Matapos ka na? Buti kung tatanong, ano na maintenance mo? Hindi naman ganun ang tanong. Paayabangan. Wala mo yun, may tatlong franchise yun. Diba? Ganun. Huwag natin isipin yung inggit. Kaya mo sila. Sabihin mo yung totoo. Sabihin mo, kaklase natin, general dati, di ba, sinasaluduhan. Yung isa, congressman, talagang siniser. Alam mo ako, Brad, pinangangaralan ko sila. Siniser mo lang ko sila. Ano ka? Pastor. Diba? It makes sense po. Kahit hindi ka pastor, alam mo, tinuturuan ko lang yung mga yun. Bakit? Nag-Bible study ko. Amen? Tandaan, your name is higher. Your calling is higher than who you are. Lagi nating iisipin yun. Mas mataas yung ating tawag kaysa kung sino tayo. And the moment we do
our calling is not us anymore. It's the calling that God has bestowed on us. Di ba yung mga ambassador, pag pupunta sa ibang bansa, naalala ko nung pumunta kami sa Inglaterra, amen? Hindi na ako tinatawag pangalan ko. Talagang inano no? Hindi na yung ambassador na pangalan. Andiyan na si Amba. Yung calling na niya, yung position niya. Alam ba nila nung bata yun, nangupit yun? Hindi. Alam ba nila na nanloloko ng asawa yun? Hindi. Ang alam nila, ambassador yun. Ganon din sa'yo. Alam nila, lingkod ka ng Diyos. O, katabi mo yung katabi mo, sabi mo, lingkod ka ng Diyos. Amen? Kaya wag sumpungin. Ayun, no, paalala. Wag sumpungin. Sa akin kasi ito Hindi nyo lang alam, isa sumpungin ako Madali akong siguro dahil nga may nararamdaman, madali akong magdamdam. Pero hanggang doon lang, hindi ko naman nainaan. Pero na na yung pastora, pansinin nyo. Hindi, nasabi ko lang. Kaya ako sinabi kasi naramdaman ko. Amen? Kaya ako yun. Amen? Bakit? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, again, Jesus Christ. Napansin nyo, lahat ng sulat ni Pablo dahil kay Jesus. Ano to? Kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Ano sabi sa English niyan? We are a new creation. The new has come. The old has gone. Ba't ganito pa rin yung tsura mo? Pre, yun nasa loob ko. Banal na spirito. Dati spirito ni San Miguel yan. Ngayon hindi na. Dati spirito ng kalokohan yung bibigyan. Amen? Bakit hindi mo ito problema. Minsan hindi mo magawa mag-respond. Kaya ka pa rin na react. Ano naman ang gagawin? Romans 12:2. Alam niyo lahat nasa Biblia Sabi, kaya huwag ka nang makiayon sa inis ng mundo, sa galit ng mundo, sa inggit ng mundo. Ayan mo sabi. Sa halip, hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. Sa English nga, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag mo nang tignan yung meron sila. Ang tignan mo, ano yung meron ka. Ano meron ka? Si Jesus. Amen? Kaya kalibitin mo yung sarili mo, sabihin mo, may Jesus ako. Amen. Mabigat yan, pre. Mabigat yan. Amen? Sa gayon, magagawa ninyo, ito. Kaya ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang manawa ninyo ang kanyang kalooban. Pag daw binago natin yung isip, maintindihan natin, maalala natin, anong plano ng Diyos sa atin. Ano raw yun? Sa gayon, magagawa mo kung anong mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Gumawa ka ng mabuti. Papalik tayo doon. Amen? Naalala ko yung isang agila, hindi siya makalipad. May pakpak naman siya, ang ganda ng pakpak niya, hindi siya makalipad ng agila. Alam niyo ba siya hindi makalipad? Ang nagpalaki sa kanya, manok. Ang isip niya, siya ay manok. O, tignan mo yung katabi mo. Mahilig pa sa manok yan. Amen? Kaya kung utak manok ka, hindi ka talaga makakalipad. Pero kung utak agila, lilipad ka. Di ba, you will soar like eagles? Sabi nga ito sa Isaiah, tama ba yung verse? Di ba? Pagpasensya niyo na ako, no? Minsan na nagkakamali-mali na yun. Kasi alam ko, andyan yan, nasa Bible yan. Amen? Kaya sabi rito, pag binagong isip mo, makikita mo that you are blessed. You're charito. Sabi mo sa sarili mo, stay blessed, bro. Stay blessed, sis. Stay blessed, bro. Diba? Pinagpala ka. Makikita mo that God has created you special. May ice cream. Amen? Psalms 139:14. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Sabi ng iba, natakot si Lord ng ginawa ka. Hindi yun ang ibig sabihin niya. Amen? Grabe. Nung ginagawa tayo ng Diyos, special tayo. Lahat ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita, ang sangkatauhan, ginawa niya sa kamay niya. Special tayo. Pwede niya sabihin, ay, mabuhay ka. Pwede, di ba? No, He wants that special touch sa kanyang nilalang. Because we are created in the image and likeness of God. Kaya nga sa Psalms ba yun? We are made a little lower than angels. Yun ang translation. Pero daw sa Hebrew, we are made a little lower than God. Huwag na natin isipin yung angel. Ang angel, pinadala sa atin yan para matupad yung ating mission. Amen?
Amen? Okay, Genesis. God created man in His own image. Yung lagi iisipin mo kung naiinggit ka. Teka. Lingkod ako ng Lord. Teka, special ako kay Lord. Di ako naiinggit sa'yo. Pag naiinggit ka lang kayo mo, Lord, naiinggit ako, pahingi rin nun. Pray mo. Tatay mo yun eh. Minsan ako ganun. Lord, gusto ko nun. Maniwala kayo, minsan dumarating. Minsan, crave ako sa pagkain. Lalo sa office. Minsan may gusto akong kainin. Minsan na bigla na lang yung magbibigay. Bigla na sa mesa ko may chicken joy. Oo. Talagang ang galing ng Lord. Ang problema kasi minsan, ito, tinatrato natin ang Diyos kung paano tayo tinrato ng Ama natin sa lupa. Kung yung Ama natin sa lupa, mahigpit, mabagsik, palo ng palo, minsan yun din ang isip natin sa Diyos. Sabi nga sa Bible, He is our Abba, Father. Itay. Yes, He is God. Oo, tama yan. Ilagay natin yung lugar natin sa dapat natin ilagay. Pero wag din natin kakalimutan na Ama natin yan. Parang tatay, di ba? Tatay ko yan eh. Nire-respeto ko yan. Pero hihingi ako dyan. Bakit? Tatay ko yan. Ganun lang yun. Tamay mga anak nyo. Hihingi sa inyo yan. Bigay nyo o hindi, hihingi yan. Ewan ko nga ba yung iba, sabi, hindi lahat ng hinihingi nyo bibigay ng Lord. Oo, alam ko yun. Pero hindi nawawala pa rin sa akin yung karapatan na humingi kasi tatay ko yan. Di ba? Yung iba kasi, sinasabi, hindi lahat ng hiningi nyo bibigay ng Lord. Tama naman yun. Alam ko yun. Pero hihingi pa rin ako. Tatay ko yan. Sabi nga ng Lord, ask, it will be given to you. Now, desisyon niya yun. Hindi ko desisyon yun. Basta ako humingi. Ang mahirap, hindi ako humingi. Sabi ni Michael Jordan, sabi niya, I can accept defeat. Nung naglalaro pa kami sa NBA, sinabi ni Michael Jordan yun. Kilala niyo si Michael Jordan? Yung nakatira niya sa cut. Sabi niya, kaya kong tanggapin yung matalo ko. Pero hindi ko kayang tanggapin na hindi ko sinubukan. Dito ko, kaya kong tanggapin matalo. Lahat naman natatalo. Pero hindi ko kayang tanggapin na hindi ko subukan. Amen? Kaya subukan ninyo. Try, ask God. Kaya next time, respond to life, respond to critics, respond to problems, respond to trouble, respond to failures. Ito isipin mo, may Diyos na hindi bumibitiw at bibitiw sa'yo. May problema ka, respond. Bakit ba nangyari to? Bakit tayo naputulan ng kuryente? Baka hindi ako Bakit ba yung anak ko umalis? Baka hindi maganda yung pagpapalaki. Ba't ako hindi nakatapos? Kasi nagbulak-bulak ko eh. Isipin mo yung, ako aminado ko, bakit ako talaga hindi nakatapos? Aminin ko, we're in life. Nagbulak-bulak ko, aminin ko. Kaya nga sabi ko kanina, pag nagkagwento kami ni Pastor, kung pwede ko lang balikan yung pagkakataon na nag-cutting ako, babalikan ko yun. Kasi kung ano siguro, kung hindi nangyari isang bagay, yung isang pangyari sa buhay ko kasi, yung turning moment, baka engineer ako. Wow, hindi ako pastor. Ewan ko, kaya siguro sabi ng Lord, hindi, pastor Ken. Meron akong talagang sabi na natin, gusto kong balikan, gusto kong baguhin, pero praise the Lord, ang Panginoon, ididiretso ka niya. Amen? So, respond. Do not react. Amen? Pangapat, value God above all. Una sa lahat, si Lord. Sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Amen? Kaya mo bang mahalin ang sarili mo in spite of your... Tanong, ito. Maganda to. Okay. Alam niyo yung mga kabulukan niyo, tama? Alam niyo kung sino si Sister. Alam mo si Sister Gina kung sino ka talaga dati. Pastor Joby, alam mo yung kalokohan mo dati, tama? Sister Flor, ganun din, Brad, Sister Titas, alam mo, no? Ikaw, alam mo. Ako, alam ko. Ikaw. Halimbawa, Sister Gina, ikaw ngayon yung lalaki at kilala mo si Gina, liligawan mo pa. Tamo. Hindi mo kayang tanggapin yung sarili mong kasalanan. Pero si Lord tinanggap ka. Amen. Ako nga, hindi ko kaya isip. Bawa, ako yung babae, manliligaw ako. May liligawan ako ni Wendell. Hindi ko sasagutin yan. Alam ko kalokohan yan. Alam ko iniisip yan. Alam ko pinagagawa yan eh. Pero si Lord, grabe, minahal ako, niyakap ako. Amen. Ngayon, kung si Lord minahal ako ng kapulungan ko, sino ako para hindi siya mahalin? Ang yabang ko naman, sabi nga ni Ian Ray, ang yabang mo naman. Amen.
Tama? Si Lord lang talaga yung nagmahal sa'yo. Kahit yung asawa mo, minsan hindi ka kayang mahalin sa kahinaan mo. Minsan, hindi sinabi lagi. Pero si Lord, kaya kang mahalin sa pinakamababa, pinakapulok, pinakapangit na nangyari sa buhay. Amen? Kaya sino tayo para hindi mahalin ng Diyos? Kaya lagi mong isipin, mahalin mo ang Diyos na unang nagmahal sa'yo. Yan ang isang isip mo lagi. Mahal na mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Nung kahinaan ko, hindi ako binitawan ng Diyos. Nung may kalokohan ako, hindi ako binitawan ng Diyos. Siguro kung binitawan ako ng Diyos, drug addict na ako, pusher na ako, kung ano-ano nangyari sa akin. Amen. Baka may HIV na ako, baka nakakulong na ako, pero hindi tayo binitawan ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon. Palakpakan na natin si Lord. Pag naiisip ko, naiyak din ako eh. Itong pagmumuha na to sa bagay, alam ko ba ako? Minahal ng Diyos. Amen? Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith. Hindi sa gawa mo, kasi yung gawa mo, puro kalokohan eh. Mga kapatid, wala akong pinapatamaan kasi hindi ko kayo kilala. Sarili ko to. Alam ko yung kalokohan ko, alam ko yung kamalian ko. Kaya nung naligtas ako, talagang, kahit wala na yung verse 9, yung not by works, kasi alam ko talaga, not my works, kasi wala ko yung pagmamalaki sa sarili ko. Kayo ba may kaya kayo pagmalaki sa sarili nyo? Wala! Grasya at biyaya lang ng Diyos ang meron tayo. Hindi ko isipin, tatayo ako dito ngayon. Hello? Hindi. Ang buti ng talaga ng Diyos. Buti ng Diyos. Amen. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Isipin mo yung sarili mo, nakapako si Lord ng duguan, may yung passion of the Christ, napanood nyo naman siguro lahat yun, yung pinako siya, pinahirapan, basta lahat-lahat. Tapos nandun ka sa harapan, talagang live, nandun ka sa harapan, tinitignan ka ni Lord. Pwede, ginawa ko ito para sa iyo. Isipin mo, ikaw nandun, nakatingin sa'yo si Lord, ginawa ko ito para sa iyo. Ano gusto mong isipin? Siguro gusto ko maglaho. Tapos inisa-isa pa ni Lord yung kasalanan mo. Ginawa ko ito kasi nangupit ka, nagbulakbul ka, nagmura ka. Oh, grabe, siguro gusto kong lumubog sa lupa eh. Pero hindi yun eh. Ano pinakita niya? Love! Grabe ba? Buti ng Diyos. Buti ng Diyos. Amen. Kaya lagi mo ilagay sa isip mo, unahin mo si Lord sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo. Now, I'm not saying huwag kang mag-enjoy, manood. Kasama yun sa gusto ng Lord. Tatay nga natin yan eh. Hindi naman boring ang God eh. Bakit na kasi mga si Sister Gina? Born again yan? Ba't si Joby, lagi nga, hindi numinita. Hindi born again yan. Hindi ganun. May tatay, pag gusto nakita mo, ikaw, brother mo na, gusto mo si Ezra, ganun, naglalakad lang. Ganyan, anak ko, born again kasi yan eh. Hindi, di ba? Alam din ng Lord na minsan, manonood tayo, nag-i-enjoy tayo, kumakain tayo sa labas, as a family, nagbabanding tayo. Hindi. Huwag mong guilty yung sarili mo. Ay, sorry, hindi tayo. Siyempre, may obligasyon ka. Unahin mo yung obligasyon mo. Pero there are times na maaari hindi ka naman makatago talaga sa church kasi biglaan o may nangyari, may reunion, gano'n. Huwag ka mag-guilty. Pag-pray ka ng Lord, sorry, hindi pa atin. Kasi kailangan ko. Gusto rin ng Lord yan. Gusto mo. Nung minsan, hindi talaga kami nakapag-church eh. Kasi yung kapatid niya, inimbitahan kami sa sa Tagaytay. Aba, praise the Lord, ang dami nila, pati yung ng asawa niya, nandun eh. Sinira namin, ginamit kami ng Lord. Ito yung sarap. Ang tingin tuloy sa amin ng taas. Kasi ano ba ginagamit ka ng Lord? Ang tingin sa'yo taas. Amen? Alam niyo yung feeling, di ba? Pag nasa jail tayo, hindi lang naman sa jail eh. Matuwan-tuwa sila, bakit? We give hope. Alam niyo, salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Amen? Yung iba lang kasi, hesitant. Yung iba kasi, binaano nila, yaman yan, ganyan yan. Pero deep inside, may wall yan. May pinagdadaanan yan. Amen? Amen? And then lastly, encourage others. Tingnan mo yung katabi. Kaya ba encourage yan? Pag may problema yan, kaya mo bang aluin yan? Aluin na. Aluin. Ano tagal ng aluin? Encourage naman. Comfort yan. Tingnan mo talaga. Comfort. Pag may problema ba pinagdadaanan yan. Diba sabi ko sa inyo,
Ang bahay natin, tahanan. Hindi tirahan. Comfort. Lalo na sa mga mag-asawa, sa mga nanonood, no? Encourage each other. Amen? May pinagdadaanan na kasi sermonan mo pa. Si Elijah, hindi. Pinakain, pinatulog, pinainom. Hindi niya sinabi, ikaw, wala kang faith. Siguro kung Kristiyano yon, yung angel, Kristiyano. Ano mo, Elijah, hindi ka nahihiya kay Lord? Binigyan ka ng kapangyarihan, tinalo mo yung 450 na ni Baal, tapos ngayon, lulugo-lugo ka dyan, tapos gusto mo mamatay. Hoy, tumayo ka nga dyan. Pag Kristiyano yun, hindi ganun si Lord. Amen? Ano ginawa ni Lord? Kain ka lang. Tulog ka lang. Inom ka lang. Tapos lumakas, laban ulit. Minsan kailangan mo lang pahinga. Hindi tumigil. Sabi ko, your life is not only your own. Think of others. Kaya mong sabihin sa katabi mo ngayon, iniisip kita. Iniisip kita. Amen? Amen? Sabi dito sa Hebrews 10:25, palakasin natin ang loob ng isa-isa. Lalo na ngayon nakikita mong malapit na ang capital A, araw ng Panginoon. Ang dami na nakikitang signs of times. I'm not saying na darating na, pero hindi ko rin alam. Hindi ako si Lord. Pero, imbis naman hatakin mo yung kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, siraan mo, why not encourage them? Kung ayaw nila, pero nakita mo may problema, pag-pray mo. Amen? Pag-pray mo. Hindi mo na kailangan, alam mo, pinag-pray kita. Anong ganun? Ang ginawa mo sa lihim, natutuwa ang Diyos. Amen? Hindi mo na kailangan sabihin, alam mo, pinag-pray kita, alam ko, wala kang pera, ikaw, pinag-pray kita, alam ko, yung buhay mo, ang gulo. Hindi ganun. Pag-pray mo lang. Pag-pray mo lang. Lalo naman sa kapatiran. Dito, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact that you are doing. Amen? Yun yung plano ng Diyos sa iyo eh. Ito maganda, Galatians 6:10. So then, as we have opportunity, pag may pagkakataon ka, let us do good to everyone. Nakita niyo paulit-ulit? Halos lahat yata ng book nandun. Kanina Colossians, tapos Ephesians, ngayon Galatians, and especially those who are in the household of faith. Yang katabi mo, dapat i-encourage mo. Huwag mo sasabihin, ano ba yung damit mo? Iyo. Ano ba? Naligo ka ba? Iyo. Hindi ganun. Ano ka ba? Hindi ka na, lagi ka na may problema. Hindi ganun. Hindi mo kaya sabihin diretso, pray. Minsan kaya napakaganda nung ating pag-prayer meeting tayo, na-open up natin. Amen? So, encourage. And hindi lang to si Kaina, hindi lang ka-church mo, kahit sino nakakilala ng Kristiyano, household of faith. Kahit may kilala ka siguro, tiga-ibang church, kaibigan mo, alam mo pinagdadaanan, pray. Kasi alam mo ikaw, marami rin nagpe-pray sa'yo, tiga-ibang church. Baka naman pagdating sa lahat, alam mo ikaw, hindi, pinagpe-pray ka nila, ikaw hindi mo sila pinagpe-pray, sarili mo lang. Di ba sakit na sabihan ka ni Lord? Kristiyano ka nga, hindi ka naman marunong mag-pray sa iba. Ouch! Di ba? Isipin mo ang iba. Do you value the life of the lost souls? Ito. Wala ka bang paki sa kanila? Amen? So, kung bina-value natin yung household of faith, then we should value also to those people na wala pang Panginoon. Amen? Mahirap kahit ako sa office. Matagal na ako nag-share, matagal na ako nagtuturo. Pero iba nakikita ko, ano pa rin? Pero, ulit mo lang. Kasi may proper time ang Panginoon. Tayo nga, di natin lang kailan tayo na born again eh. Nung na born again pa tayo, agad tayo naglingkod. Di naman, di ba? May tamang panahon. Sabi nga ni, Lola ni Dora ba? Amen? Okay, sama rin na tayo. Unang-una, anong iniisip? Share the gospel. Isipin mo lagi yan. Wala ako, nagsishare sa ulo. And then number 2, empower yourself. Isip, salita at sa gawa. Pero mag-focus ka kasi alam mo, isip ay yung katawan. Talaga, hindi mo pinababayaan yan eh. Pwera lang kung talagang kung matulog ka, alauna na madaling araw, gising mo, 3:00, kinakain mo, puro bagnet. Hindi mo talaga pinapalagaan ng katawan mo. Pero alam mo, majority rito, iniingatan ng katawan. Pero nakakalimutan natin, empower natin ang isip natin. Sabi nga ni Ernie Baron, o tanyo, alam niyo ako, hindi. Knowledge is power. May biyak sa mo. Di ba? So,
Kayo din, magbasa kayo, magbasa. And then, ano yan, alam niyo ako, natutuwa ako kay Lord. Minsan, kaya ako dami ko nasabi, kasi ang habit ko, pag naglalakad ako, papasok ako, naka-headset ako, nagkinig din ako, nagpa-preaching, wala, tuloy. Minsan nga, napoboard na ako eh. Music naman. Alam niyo minsan, on the spot, lumalabas yung narinig ko. Gawin niyo yun, try niyo yun. Nakita niyo pag ginagamit ka ng Lord, lumalabas. Kasi ang Panginoon, pinifeed na sa isip mo yung salita niya. Minsan yung word yung sinabi nung pinakikinggan ko, yun yung naalala ko. Gaya kanina, hinabol ko yung 2 verse dito eh. Kasi kanina ko lang naalala eh. So talaga ang Panginoon papaalala. And then remember, respond. Do not react. Responding is positively, reacting is negatively. Treat every criticism constructively. Tandaan, di ba dalawa yan? Constructive and destructive. Pag sinabihan ka halimbawa, no, ikaw, alam mo yung pamilya mo, ganyan. Sipin mo, teka, ba't nga ba niya nasabi? Nainggit lang ba siya? O talaga may problema sa pamilya ko? Sipin mo. Respond. Huwag ka magalit agad. Malay mo may point siya. Lalo na kung nagsabi sa'yo, ate mo, kuya mo, nanay mo. Respond. O kaya ka-church mo. Pang-apat, value God above all. Una si Lord. Bakit? Yung kabulukan natin, niyakap ng Diyos. And then lastly, encourage one another. Amen? So tanong, ini-encourage mo ba ang katabi mo? Amen. Amen. Dapat ano laman ng isip? S-E-R-V-E. Ano yun? Serve. Ayan ang iniisip natin, serve. Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom of many. Kung si Jesus nag-serve, sino tayo para hindi mag-serve? Ulitin ko, kung si Jesus nag-serve, sino tayo para hindi mag-serve? Kaya lagay mo sa isip mo, isip mo, mag-serve ako. Share the word, empower yourself, respond, value God above all, and encourage one another. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Tayo po ay tuloy. Heavenly Father, Lord, salamat, Panginoon, sa iyong